Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kasalukuyang kinakaharap na problema ni PiCoin. Isang project na dati puno ng hype at pag-asa, pero ngayon ay tila tuluyan ng nilalamon ng pagdududa at kawalan ng tiwala. Bakit nga ba patuloy ang pagkalugi ni PiCoin? Bakit lumalabas ang pera imbis na pumapasok? At may pag-asa ba itong makabawi or makarecover? Kaya yan po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba biglang lumala ang takbo ni PiCoin nitong mga nakaraang buwan? Ayan, ayon po sa mga datos, ang presyo nito ay kasalukuyang nasa 0.44. Oo, medyo mataas pa ito ng kaunti kumpara sa kanyang all-time low or ATL na 0.40. Pero kung tutuusin ay napakaliit na lamang ng pagitan. Sa ganitong price level, isang maliit na galaw na lang pababa at posibleng tuluyan na tayong bumalik sa ATL or all-time low. Ang mas malala, may malaking posibilidad pa na bumagsak ito ng hanggang 0.36 kung hindi po magbabago ang sentiment ng mga investors. Ibig sabihin ay maraming holders ngayon ang nagpapanik na at ayaw nang ituloy ang paghawak ng kanilang PiCoin. Ngayon ay ano po ang nagpapakita na nawawala na ang tiwala ng mga investors kay PiCoin. Ayan, ayon po sa indicator na tinatawag na weighted sentiment. Ayan po siya. Bumagsak ito sa pinakamababang level sa loob ng 3 buwan. Para sa mga hindi po pamilyar, ang weighted sentiment ay sukatan po ng sentiment or damdamin ng mga investors kung sila ba ay optimistic o negative sa galaw ng isang coin. At ngayon, si PiCoin ay may pinakamababang score sa loob ng 3 buwan. Ibig sabihin nito ay marami na ang hindi naniniwala sa kakayahan ng coin na bumawi. At kapag ganito na ang nangyayari, natural lamang na bumaba ang presyo at lumayo ang mga traders. Yan, dito naman po tayo sa Chaiken Money Flow or CMF. Ayan. Isa pa sa mga indicators ay indikasyon ng pagbagsak ng nitong si PiCoin ay ang tinatawag na Chaiken Money Flow o CMF. Ito po ay isang indicator na sumusukat sa daloy ng pera. Ayan, o flow of money. At yan ay kung maraming pumapasok o maraming lumalabas. Sa kaso po ni PiCoin, bumagsak na rin ang CMF sa pinakamababang level nito sa loob ng 3 buwan. Ang ibig sabihin nito, mas maraming pera po ang umaalis kaysa pumapasok. Ibig sabihin, hindi na ito inaasahan ng karamihan at gusto na lang nilang ilabas ang kanilang investment habang may natitira pa. Kapag ganito na ang galaw ng CMF, isa itong red flag na nagpapahiwatig na ang market sentiment ay bearish at walang suportas mula sa mga bagong investors. Ngayon ay may pag-asa pa ba na makabawi itong si PiCoin? Yan po ang katanungan ng karamihan ngayon. Posible pa bang umangat ang kanyang presyo? Ayon sa mga analyst, kung sakaling may biglang pagbabago sa sentiment ng mga investors, halimbawa kung biglang maraming bumili sa mas murang presyo, maaaring magkaroon po ng positive momentum. At kung malampasan po ni PiCoin ang resistance level sa 0.51, ito ay maaaring magpahiwatig. Ito po ay maaaring magpahiwatig na nagsisimula na ang recovery phase. Pero tandaan po natin, kailangan muna nating gawing support level ang 0.51 na presyo.
bago tayo makakita ng tuluyang pag-angat. Kung hindi, mananatili itong nasa ilalim ng downtrend. Ngayon ay bakit po umabot sa ganitong punto itong si Picoin? Ayan, si Picoin ay isa po sa mga project na nag-viral dahil sa kanilang mobile mining approach. Marami po ang natuwa sa ideya na pwede kang magmina gamit lang ang cellphone. Pero sa tagal po ng paglabas ng actual trading at utility ng coin, marami ang nawalan ng gana. Ang delay po sa kanilang mainnet, kakulangan sa malinaw na roadmap, at kawalan ng tunay na gamit sa real world ay ilan po sa mga dahilan kung bakit dahan-dahang nawala ang hype. Ngayon kahit nailista na siya sa ilang mga exchanges ay hindi pa rin ganap na nababawi ang tiwala ng mga investors. Yan para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts na interesado rito kay Pi Network. Ang sitwasyon po ni Picoin ay isang malinaw na aral. Una, huwag tayong basta-basta maniniwala sa hype lamang. Kahit gaano po kapopular o sikat ang isang coin, kung wala po itong solid foundation, ay napakadaling gumuho po ang tiwala. Pangalawa, mahalaga po ang pag-aaral ng market sentiment at mga indicators tulad po ng CMF at saka weighted sentiment bago tayo pumasok sa isang trade or investment. Lalo na kung ang kapital na ginagamit natin ay galing sa ating sariling ipon or pinaghirapang pera. Pangatlo, dapat po nating bantayan ang liquidity ng isang coin. Kung marami pong umaalis na pera at kaunti ang pumapasok, malaking babala po ito na posibleng may bumagsak na presyo. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay nakakalungkot makita ang ganitong sitwasyon, lalo na kung isa ka sa mga unang naniwala kay Picoin. Pero ganyan talaga sa crypto. Mataas po ang risk pero mataas din minsan ang reward. Sa kaso po ni Picoin, mas nangingibabaw ngayon ang risk kaysa sa reward. Kaya ang payo ko, kung hawak mo pa rin si Picoin, obserbahan mo muna ang galaw ng market. Huwag agad mag-panic sell, pero huwag ka ring maging bulag sa katotohanan. Maghanap po ng solid projects na may malinaw na utility, transparency sa team, at totoong community support. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.